Ginagamit lang ang war on drugs ni Duterte para hindi siya paghinalaan dun sa kanyang sariling involvement sa illegal drugs. Kaya nga siya na-mention po na siya ang Lord of all drug lords. Okay, so good day everybody. I'm back for the second video of the week at ngayon po pag-usapan natin yung discussions between PRRD and former Senator Trillanes. Okay, so panoorin po muna natin. So former Senator, bakit po niyo sinabi na piki ang war on drugs? Ginagamit lang ang war on drugs ni Duterte para takutin ang sambayan ng Pilipino at takutin ang iba't ibang sektor ng lipunan para hindi siya paghinalaan dun sa kanyang sariling involvement sa illegal drugs. Kaya nga siya na-mention po na siya ang Lord of all drug lords. Tinignan namin kung ano yung ebidensya na Lord pwede of namin all maging drug ito. lords. Kaya nga po, Grabing allegations, yung mga bank guys. accounts na nakalap namin. At doon nga po kami nakakita ng mga deposito sa account sa mga accounts ni Duterte galing po dito po sa grupo ng mga drug lords na ito. So ito po yung mga bank accounts na nakalap ko po ito noong 2016. Di concluded na peke talaga ito. Ginagawa niyang war on drugs para proteksyonan niya yung sindikato niya na sina Michael Yang, Sunny Uy at Charlie Tan. Noong sa Davao pa lang, pinapatay po nila yung kompetensya. Tapos nung sila na ang presidente, ginawa nilang National Death Squad, ano yung nangyari. Tapos yung drug list na sinasabi ni Duterte, merong legitimate mga personalities doon, galing doon sa mga iba't ibang ahensya. Pero pag may kailangan silang isingit ng mga kalaban nila sa drug business, sinisingit po nila doon. Kaya nga may mga tinutumpa na mga involved sa illegal drugs kasi kompetensya nila yun sa distribution. Okay, interesting. Mr. Chair, gusto ko lang po malaman kung ano yung kaso na ipinal po ni former Senator Trillanes. Bali, tatlong plunder cases. Yung una, tungkol sa mga ghost. Okay, so wait lang guys ha, medyo matagal na akong walang comment, baka nagtataka kayo. Pero may ino-observe kasi ako employees at mga confidential funds niya sa Davao. Tapos pangalawa, yung free gate scam. Tapos pangatlo, yung 6.6 billion pesos na infrastructure projects. Then, pinahal din ako na illegal drug smuggling case laban kay Pulong Duterte, kay Matt Scarpio, kay Charlie Tan, Nicanor Faildon, Allen Capuyan, at iba pa. Ito yung tungkol sa 6.4 billion peso shabu na hinayaan lang nung presidenteng galit daw sa illegal na drug. Kung napansin nyo, sobrang tagal po akong hindi nagko-comment kasi ang alam ko po evidence tong pine-present ni former Senator Trillanes yung mga bank accounts. And syempre, kung evidence po tong pine-present niya, most likely ibig sabihin po niyan, may kaso na yan na pending somewhere. At ngayon naman si Congressman Bongalon of Ako Bicol, tinatanong niya si Senator Sunny Trillanes kung ano yung lahat ng cases final niya kay Duterte. So ang dami po niyang minention, 'di ba? Meron yun yung sa Davao pa na ghost employees, yung projects, infrastructure projects, yung free gate scam, and then eventually minention niya naman something to do about drugs. Yung sinabi po kasi ni Senator Sunny kanina, ni Senator Trillanes, yung bank accounts daw na inano niya involves drug money, 'di ba? At sabi niya, may final siya against Pulong involving drugs. Therefore, most likely this case is already pending in court. So if it is pending in court, meron po tayong tinatawag na the rule on sub judice. At ang ibig sabihin po niyan is that any person should not make any public statements which might affect the case that is already pending in court. 'Di ba? Kasi bawal po 'yan para pong magkakaroon ng trial by publicity para maano mo yung judge, yung justice na humahawak ng kaso para ma-coerce mo sila na mag-decide dun sa gusto mong mangyari. Kaya po meron tayong rule na ganyan. At yung sub judice rule po is if a person violates that, he can be held liable for indirect contempt po under rules of court. So, yan. Kaya hindi po ako nagko-comment kasi mahirap na po. I'm a full-time practicing trial lawyer aside from my part-time content creation. So, kung sabihin ko yung mga legal opinion ko dito, baka po may mag-file sa atin ng indirect contempt. We never know, diba? So, mas mabuti na lang pong mag-ingat ako kasi yun nga po, I'm a full-time practicing trial lawyer. Si Senator Sunny, despite the pending cases, he still made this statement. So, I'm guessing he has his defense, pero bahala na po siya mag-explain dun kung ano yung magiging defense niya if ever man. And before I end, i-mention ko na lang din, kung gusto nyo po malaman kung ano yung magandang argument dito sa situation, pakinggan nyo po yung comment ni Congressman Paduano dito regarding kay Trillanes, yung may mention siya about anti-money laundering. Okay, so hopefully klaro po yun guys. And if you want more legal videos like this, kung saan nagbibigay po ako ng commentaries to current events, follow lang po kayo dito sa akin sa TikTok, sa Facebook, at subscribe po kayo sa aking YouTube. So see you all next time po. Bye-bye!